Makapangyarihang Diyos, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Diyos ng aming kaligtasan, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, kung mayroon man pong mga bagay na aming nagawa, mga salitang nasabi, mga pag-iisip na hindi nakakalugod sa iyo, patawarin mo po kami. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isang nakikibahagi sa aming online worship service. Panginoon, bagamat napakahirap po ng sitwasyong kinalalagyan ng nakararami sa amin dahil sa pandemya, nagtitiwala pa rin po kami na hawak at kontrolado nyo lahat ng bagay. Panginoon, dalangin po namin na sa oras na ito ay samahan mo kami. Nawa po ay ang bawat bahagi ng aming online worship service ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Ihanda mo po ang puso at isipan ng bawat isang taong nanonood o nakikinig sa online worship service na ito. Mangusap ka Panginoon sa bawat isa sa paraang kayo lamang ang may kaya. Nais po naming maranasan ang iyong presensya. Turuan mo po kaming sumamba sa inyo sa kahit na anong sitwasyon, sapagkat kayo ay karapat-dapat na sambahin. Ikaw ay mabuti Panginoon, ikaw ay tapat. Kailanman ay hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Ang nais po namin ay kayo ay maitaas. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong scripture reading ay matatagpuan sa mga awit 27. Sabay-sabay po nating basahin. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan, sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan, huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama't ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan, sa ligtas na landas ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. You
Magandang umaga po muli sa kanilang lahat. Sa umagang to, muli salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Last Sunday po ay katatapos nating i-celebrate ang Resurrection Day of Jesus Christ, na kung saan ito po ay nagbigay ng authenticity and reality to our Christian faith. At it proves salvation is real for millions and millions of believers down the age from all over the world, sa lahat ng lahi. At also millions of people, of believers who have gone to be with the Lord, hoping to be resurrected someday. Ngayon, dahil po sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus na ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, ano naman po ang response natin bilang mga mananampalataya ngayon? So, ang tema po natin itong last 3 Sundays ng April ay yung pong believer's response of Jesus' death on the cross. At ang una pong tatalakayin ko po ay yung believers must study His Word. Ito po dapat ang unang tugon natin. At hahanguin po natin ito sa 2 Timothy 2:15, then dadako tayo sa 3:16 and 17. Pero bago po tayo magpatuloy, hinihiling ko po na ang bawat isa ay makiisa sa pambungad na panalangin. Panginoon, sa umagang to muli, kami po ay nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay, pag-iingat sa amin. Salamat sa iyong salita na siyang nagsisilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Ngayong oras na ito, nais naming itaas sa inyo ang aming pananambahan. Ikaw ang siyang pumagitna at nais namin ibigay ang pinakamataas ng papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Narito po ang iyong lingkod, Panginoon. Dalayan ko ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Anoint me, O God, and bless the word na siyang maibabahagi ngayong araw na ito. Magsilbi nawa itong kalakasan ng bawat isa sa amin na nakikinig. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, basahin ko po yung basihan ng ating pagbulay-bulayan ngayon na salita ng Panginoon. At alam ko, very popular ito sa atin kasi magmula pa nung maliit ay itinuro na sa atin po ang verse na ito. Inaawit po natin ito. Sa NIV po, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the Word of God. At dadako tayo sa 2 Timothy 3:16 to 17. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Tayo pong mga nabubuhay po bilang tugon po sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, may mga bagay po na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Ikaw at ako na nakaranas at tumanggap ng kaligtasan upang maging karapat-dapat na mapabilang sa kanyang kaharian. Gaya po ng sinabi ng ating text, to be approved unto God. Yan. Sa umagang to ay tatalakayin ko pang unang dapat nating tugon sa ginawang sakripisyo ni Jesus. Wala nga pong iba, kundi ito po ang una, we must study His Word, or we must be student of the Word. Ano po ba ito? Yung the Word of Jesus. Ito po ang description. The Word of Jesus describes as the authoritative Word of God. Pag sinabing authoritative, makapangyarihan po ang salita ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa Hebrews 1:1 and 2, it tells us that Jesus is God's exclusive spokesman today. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon
at sa ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Ang ating talata po, sinasabi na noong una, ang salita ng Panginoon ay naipaparating sa pamamagitan ng ating mga elders, mga forefathers, gaya ni na Abraham, ni na Moses, at ang mga propeta. But now, according to the Word of God, He speaks to us through Jesus Christ, na kung saan si Jesus has all the authority in heaven and on earth, according to Matthew 28:18-20. At even when all else fails, mananatili ang kanyang salita. Matthew 24:35 sabi, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. And the word of the Lord endures forever. Nakasaad dyan sa 1 Peter 1:24-25. And the word of God will be man's final judge in the end. Sinasabi rin yan ng John 12:48. Because the Bible, ito pong Biblia na ito, the written word of God, is man's standard for life and living. It is the only standard of authority that is and forever given and acceptable to God. Sa makatuwid, bilang mga anak ng Diyos, lahat sana ng ginagawa at gagawin natin dapat ay naaayon sa kanyang salita. Colossians 3:17, sinabi dito, at anuman ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At paano po naihayag ang salita ng Diyos? The word of Jesus is expressed in the gospel sa Romans 1:16-17. Bilang mga anak ng Diyos, dapat laging kinakasabikan ang salita ng Diyos. Excited ka lagi, no? Because this will fill our emptiness. Gaya ng sinabi sa Matthew 5:6, pagka ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ikaw ay mabubusog. If you will, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Colossians 3:16. Basahin natin at aralin ang salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos, maraming magagandang bagay ang tiyak na may ibibigay sa sino man na nais tanggapin at kilalanin ang Panginoong Hesus sa buhay niya. How then shall we respond to the Word of God? Paano natin tatanggapin ang salita ng Panginoon? Mayroon pong suggestion sa James 1:19-25. Sa verse 18, anong sinasabi doon? Be quick to listen. Pag sinabi pong be quick to listen, it means mayroon kang puso that desires God's Word. Dinidesire mo ang salita ng Panginoon. You will take every available opportunity to hear God's Word, to read God's Word, to listen to preaching or teaching. Dahil ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos ay magdadala ng maraming biyaya. Of course, gusto natin ang biyaya. Kung kaya't, God demands a listening ear and an obedient life from each one of us. But if you refuse, you must know this, kapatid. It hurts to be disobedient. Alam natin ang consequence pag disobedient tayo sa salita po ng Panginoon. Sa verse 21, pangalawang suggestion ni James, receive it with meekness. Anong ibig sabihin nito? Meaning, you are willing to listen and willing to do whatever His Word says. Willing ka na makinig at gawin anuman ang sasabihin. Hindi mo sasabihin, ay alam ko na yan, matagal ko nang binabasa. Katunayan niya, nabasa ko na from Genesis to Revelation. Ay alam ko na ang salita ng Panginoon. No, you are still willing and excited to listen and read the Word of God. Sa verse 22, be doers of it and not just hearers.
Okay, wag lang tayong maging taga-pakinig. Hindi po sapat na binasa mo, memorize mo ang salita ng Panginoon. You must do what you hear, what you read. What you learn is meant to powerfully shape how you live life. Na ibig sabihin, aayusin niya, papagandahin niya ang uri ng pamumuhay natin. So, pangalawang bagay na nais kong makita natin about the Word of God. The Word of God meets the spiritual needs of every believer. Kung yung una, ang Word of God ay makapangyarihan, very authoritative, kasi si Jesus mismo, He is the spoken Word. No? Ngayon naman po ay the Word of God meets the spiritual needs of every believer. Ang nilalaman po ng salita ng Diyos ay mga bagay na tutulong, gagabay para makapamuhay tayo sa uri ng buhay na nilayon ng ating Diyos para sa bawat isa. Nais po ng Panginoon na ang bawat susunod sa Kanya ay magkaroon ng magandang quality ang kanyang buhay, na kung saan papasa sa standard ng buhay ayon sa nakasaad po dito sa kanyang salita. Anong klaseng buhay po? Ito po ay yung Christ-likeness, buhay na gaya ni Kristo. Kung kaya't nakasulat po sa 2 Timothy 3:16-17, yung isa sa mga text natin, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kailangan po natin ito, yung pagtuturo, yung pag-review, correction, yung training, para mas effective tayo na gagawa ng mission na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So read and study the Word of God para malaman mo. Kasi sabi niya, through our knowledge of Him. Paano mo malalaman, makikilala ng husto ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, if you will not read and listen to His Word? O malalaman natin ang maraming bagay tungkol sa Diyos. Kaya may mga ilang bagay na kung saan pakinabang mula sa salita ng Panginoon. Ano yung maibibigay ng salita ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya, gaya mo, gaya ko. So una po, in His Word, you will find your purpose for being created. Revelation 4:11. Bakit ka nga ba naririto? Is this your question of the day? Ito ba yung katanungan mo ngayon? May purpose at plano ang Diyos sa buhay mo. Today is the day to seek Him and find out what it is. Ask Him to show you and lead you on the path that starts with a personal relationship with Christ Jesus. If ever you are not yet in relationship with Jesus, no, dito ka magsimula. No? We are here not to only for His purpose and good pleasure, but to give Him glory and honor for His unconditional love toward us as our Creator. Pangalawa po, na mabuting bagay na maibibigay ang salita ng Panginoon. Acts 2:38. In His Word, you will find the promised gift of forgiveness in the name of Jesus. Alalahanin po natin na tinubos tayo ng Panginoon ng incredible price, no? Kasi the blood of the incarnate Word of God, walang iba kundi si Jesus. Yung salita na naging flesh, naging tao, si Jesus Christ. Therefore, let us glorify God in our body, for our body is the temple of the Spirit. Number 3, in His Word, you will be nourished. Wow! Gusto natin ngayon maging malusog, no? Maging matatag ang ating physical na katawan. We need it. 1 Peter 2:2, God has designed a mother's milk as a perfect food for a newborn babies. No? Ang galing ng Panginoon, no? Nagkakaroon ng gatas ang nanay para ito daw yung tumpak na pagkain ng isang sanggol. Ano ba ang gagawin ng gatas sa isang sanggol? It will immunize her baby from many illnesses and nourish her baby for growth. Ang salita ng Panginoon din,
It will protect Christians from the many spiritual diseases which abound and nourish them to grow in the Lord. Kailangan natin ang salita ng Panginoon as milk. A mother's milk will make her baby grow for months without any other food. Diba? Ilang buwan na naggagatas ang baby. God's word will nourish Christians so that they grow toward salvation. 1 Peter 2:2, yun yung po sinabi ko kanina. Nais po ng Diyos na tayo ay lumago, mag-mature, hindi po manatiling sanggol. At tingnan natin, isa pa sa baby, no? Ang mga magulang, excited sila na masubaybayan, makita yung kanyang paglaki, magmula sa kanyang paggapang, sa kanyang pananalita, hanggang sa kanyang paglakad. Yan po, mayroon pa nga pong growth chart yung iba. Every few months, minimeasure nila yung height ng kanilang baby at yung weight. Wow, titingnan nila. Tingnan natin kung paano ka lumaki, ano yung pagbabago niya last month, ngayon. Now, ang mga anak ng Diyos should be that excited too about growing in respect to their salvation, so that you will keep feeding on the milk of the Word. No? You will be nourished toward God, toward growth. Gusto natin ng lumago, gusto nating lumakas bilang isang Kristiyano. Yan po ang salita ng Panginoon. It's pure, rational, makatwiran ang salita ng Panginoon. It's nourishing milk that will make you grow toward salvation. Mas umaayos yung ating buhay, mas lumalago, nagiging fruitful ang ating buhay, nagiging malakas, malusog ang ating relationship sa ating Panginoon. Because of the Word of God na patuloy nating kinakain, ninanamnam. So another po na nagagawa ng salita ng Panginoon, the Word of God established believers in the truth of the gospel. 1 Thessalonians 3:2 and 3. Tignan natin ang buhay ng mga early Christians. They have been persecuted, afflicted dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At si Paul, he intended that they will understand that their faith was like precious faith, gaya ng mga apostles, na kung saan they should stand fast and be comforted in the faith. Kailangan nilang manatiling matatag at maaliw sila. Kasi nga, sa panahon na yan, grabe ang persecution and affliction. Kaya sa 1 Thessalonians 3:3, huwag tayong magtaka, mga anak ng Diyos. Huwag tayong masorpresa, huwag sana tayong maligaw dahil sa mga trials at affliction na dinaranas mo alang-alang sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Bahagi po ito ng buhay ng isang mananampalataya. Pinapahintulutan po ito ng Panginoon bagamat hindi niya nais na tayo ay mag-suffer, mahirapan. Pero dahil nga sa pagpasok ng kasalanan, napahintulutan. No? Kaya dapat po tayo ay magtiyaga, magtiis dahil mayroon din pakinabang mula sa mga pagsubok na ito. Kasi sa James 1:1-3 sinabi niya, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." The more na tayo ay sinusubok, the more naman na tayo ay tumatatag. Amen po. Ang panglima po, sa 1 Peter 1:8-9, ang salita ng Diyos, gusto niya pong i-work out sa buhay natin ang pusong may pag-ibig sa Diyos. Ang pusong may patuloy na pananalig sa Diyos. Ang puso na patuloy na nagagalak sa Panginoon. Sa kabila po na nasa gitna tayo ng daloy ng secularism, na kung saan without religion, godlessness, mga walang Diyos, worldliness, and many other hardship, again, the Word of God says, let us rejoice and be glad. Number 6 po, it gives comfort in sorrow. 1 Thessalonians 4:8. Sino ba ang hindi nakakaranas ngayon ng kalungkutan? Lalo na po na sa panahon na ito, marami po ang pumapanaw. Mga kaibigan natin, mahal sa buhay natin, mga malalapit sa atin. Malungkot po, no? Kaya nakakaramdam tayo ng matinding pagkalungkot, yung sorrow. At we are not immune from suffering and sorrow in this life. No? Hindi po tayo bato. Tao po tayo, may emosyon, nakakaramdam.
We are often in need of encouragement and comfort. Kaya nga po, ang cellphone ngayon ay busy, no? Maraming nagre-request for comfort, for prayer, no? Kailangan nila ng moral support. If there is comfort and strength in talking to Him in prayer, how much more when we see Him face to face, diba? If there is encouragement in singing great hymns of the church and in reading and recalling God's promises, no? How much more when that hope is realized? That will happen when He comes and we gathered to Him. Therefore, encourage others with these words. Ano po yung words na yun? Ang salita ng Diyos. Gamitin natin para mapalakas natin ang ating kapwa, ang ating mga kapatiran. It's comforting to know that there will be great reunion with our loved ones who have gone ahead in the Lord. Diba? No? Sabi ng awit, face to face. Makikita natin yung mga loved ones there in heaven. 7, na ibibigay ng salita ng Panginoon sa atin. There is hope in death. Titus 1:2. Sa ayaw natin at hindi, lahat po tayo ay mamamatay kung hindi tayo abutan ng buhay pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Kanya-kanyang panahon nga lang po, no? Si Kristo ang ating blessed hope. At both nakatala sa Old and New Testament ang pag-asang ito. Ano po ba ang pag-asang ito? Ito yung eternal life. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. By faith, no? By faith, marireceive natin yung inaasahan na yon. So, we must be expectant and excited sa bagay na yan. Confident, no? At sure yung inaasahan natin yun. Certain and unwavering hope in the never-failing Word of God. Ang salita ng Panginoon, tulad ng sinabi ko kanina, heaven and earth will pass away, but His Word will remain. Kung ano yung ipinangako niya, no, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, He will fulfill His promise to everyone who believes. For the Word of God is sure, for He cannot lie. In due time, God will fulfill His written Word, itong kanyang salita. So let us rejoice and be glad that God has given us eternal life both now and in the ages to come, sa mga darating pa na panahon, which is ours by grace, no? By grace, through faith in Christ Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, no? At sa ating pananampalataya through Jesus Christ. At ang huli po, about the Word of God, tignan natin po yung practical nature ng salita ng Panginoon concerning the social issues and problems of today's problem. Mayroon pong role o ano po ba ang nagagawa ng salita ng Panginoon pagdating sa mga social issues and problems na nangyayari ngayon. Okay. Number 1, ilan lang po sa mga social issues ang aking ibabahagi. Pagdating sa rights o karapatan, paano po ba nabibigyan ng salita ng Diyos ng solusyon ang mga ganitong concern? Sa Matthew 7:12, no, matutugunan nito sa pamamagitan ng, ano po ba ang Matthew 7:12? Ito po yung golden rule, no? And everything you do to others what you would have them to do. Pero iba, binaliktad nila, no? Don't do to others what you don't want them do unto you. Pero ang salita po ng Panginoon, do to others what you want them do to you. At sa Romans 13:10, love does not harm to a neighbor. Yun din naman ang isang pamahalaan, ang isang gobyerno. Ito naman po ang kanyang ipinopromote, na wag mong saktan ang iyong kapwa, wag mong apihin, wag mong lamangan, no? Yan po ang salita ng Panginoon pagdating sa karapatan ng ating kapwa. Pag mahal mo ang iyong kapwa, never think of harming him or her, putting him, her into danger. Pagdating po naman sa freedom, sa kalayaan, sa 1 Corinthians 7:22, sinasabi ng salita ng Panginoon, there is equality of all in Christ. Lahat. No matter what our birth, anuman ang iyong kapanganakan, saan ka ipinanganak, anuman ang iyong pinanggalingan angkan, mayaman o mahirap, kilala o hindi,
Ano man ang iyong vocational standing, educational status, financial situation, o kaya political leanings, makademocratic ka ba, o anong klase, anong uri ng politika ka naroon, ang katotohanan mula sa salita ng Diyos ay ang magpapalaya sa sino man na nais lumaya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay. Now, pagdating naman dito sa security, ito lagi ang kailangan ng lahat. Ano ba? Pag sinabing security, tinitiyak ang kaligtasan o kaya welfare ng mamamayan. Okay, pagdating sa civil security, Romans 13:1, ano naman ang tungkulin ng mamamayan? Pagdating sa ating government, man must submit to governing authority. Okay, dahil ang authorities that exist have been established by God. Ang Panginoon, He is right among us, involved in the patterns of governments. And He raises up kings and put down others, raises up rulers and changes the form of government. Tignan natin ang history sa Old Testament, no? Pag ang ruler o kaya ang king ay hindi maganda ang pamamalakad, pag nais ng Panginoon na palitan, papalitan niya. Kahit na masama, kung kasama sa plano ng Panginoon, masamang king, pwede rin niyang gamitin. Hindi po ba? Pagdating naman sa social security, a security in society afforded by the home from the cradle to the grave. Okay. Ito po ay tungkulin ng bawat tahanan. Pagdating, sabi niya, mula pa ipinanganak ang isang tao hanggang sa kanyang kamatayan. Ephesians 25:28-33, ang salita ng Diyos, binibigyan po ng solusyon nito ang mga issues tungkol po sa role ng husband and wife. Ano po ba? Ang husband, mahalin niya ang kanyang asawang babae. Likewise, yung asawang babae, mag-submit at mahalin din niya ang kanyang asawang lalaki. At sabi nga, mananatili silang tapat sa isa't isa. Yan din naman po ang sinasabi ng ating gobyerno tungkol sa mga mag-aasawa, mahalin ang isa't isa. Okay. Sa Ephesians 6:1-4, tinuturo din dito ang dapat ugaliin ng isang anak toward sa kanyang mga magulang. No, tungkulin ng magulang sa kanyang anak. Ano po ba? Karapatan ng bata, isang anak na siya ay alagaan, pakainin, paaralin, protektahan, turuan ng magandang asal. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay. Sa material security, ito po yung pangako ng Panginoon sa mga tapat na nagtitiwala sa Kanya. Matthew 6:33, very popular po ito. Unahin mo ang Panginoon at ang Kanyang katwiran at ipagkakaloob niya ang mga pangangailangan mo. Yan. Hebrews 13:5, huwag din maging ganid sa salapi. So, ang ating gobyerno, pilit niyang pinupuksa itong corruption. Huwag maging corrupt. Of course. Next, spiritual security. In Christ, sa Ephesians 1:3, no? We are blessed. Indeed, we are doubly blessed with all spiritual blessings. Grabe, no? Yung umaapaw na biyaya, doubly, sabi niya, doubly. Umaapaw na spiritual blessings mula sa ating Panginoon. We are blessed to receive our great salvation, our position in Christ. Yung indwelling spirit ngayon ng Panginoong Hesus na nandito sa atin ngayon, tumutulong, nagbibigay ng kaaliwan at kalakasan. Spiritual gift and all graces, no, nakalaan para sa atin. So claim it through the Word of God. Pagdating naman sa crime, sa Romans 13:3-4, pag ang isang leader ay talagang siya naman yung terror sa evil works, talagang malakas ang kanyang loob na puksain ang kasamaan, malamang nahihina ang mga krimen, mababawasan ang krimen, o kaya it will diminishes. God-given role of governmental authorities is to keep order. Yan po yung role ng authorities. This is true whether those authorities are good people or not. Yun din naman, no? Ang kanilang layunin para magbigay ng peace and order sa ating bayan. Broadly speaking, human government ay isa sa mga paraan ng Diyos para pigilan ang paglaganap ng krimen o kasamaan ng mundo. So, ang salita ng Panginoon mayroong tugon, no?
Pagdating naman po sa labor and management, sa Ephesians 6:5-9, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon pagdating sa mga slaves, sinabi niya sa Bible. No, pero ito po, sabihin na natin sa employer at saka sa employee, yung boss saka ikaw na manggagawa. Ano ang role mo? Ano yung tungkulin mo? Respetuhin mo ang iyong boss? Respetuhin mo rin, boss, ang iyong mga manggagawa. So magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At marami pa pong mga ibang social issues na kung saan mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga po, no? Dahil ito po yung ating manual, handbook, salita ng Panginoon bilang mga anak niya. Nasa konklusyon na po tayo, mga kapatid. God honors and is committed to blessing those who respect and love His precious words. In the most valuable possession we own, ito po, because it is His written message to us. Ito po na rin dito nakareveal ang salita ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, at yung patutunguhan ng tao, no? Pagdating ng takdang panahon. From Genesis to Revelation, God reveals His mind and heart. Kung ano yung nilalaman ng puso ng Panginoon, nakasaad po dito. Everything else will pass away, but the Word of God stands forever. Saan matatagpuan yon? Isaiah 40 verse 8. And the Lord is still on the throne and continues doing what He promised in His Word. At pag tayo po ay naniwala, tinanggap natin ang salitang ng Panginoon, sinunod natin, mayroon pong magandang transformation ang gagawin niya sa buhay natin. Yung sinabi ng text natin kanina, para magawa natin yung nais ng Panginoon, maging approved tayo sa harapan ng Panginoon. No? Ito po, for us to be able to do the good works for the Lord, let us read and know the Word. Para magawa mo, no, ang misyon na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, misyon sa buhay mo, misyon sa iyong pamilya, sa iglesia mo, sa kapwa mo, no, you must know and read the Word of God. So again, mga kapatid, let us be excited na patuloy na basahin, i-meditate ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na siyang nagbigay, Panginoon, ng totoong pagbabago sa sino man na siyang kikilala, tatanggap. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. At ngayon, Panginoon, through your word, Panginoon, ay patuloy ng aming buhay, ay napapalakas, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, ay lumalago. At patuloy, Panginoon, na ang iyong salita ang humuhubog sa amin para mas maging effective, Panginoon, na anak mo. Mas magiging kapakipakinabang, magiging inspiration, magiging encouragement sa lahat ng aming kapwa. Patuloy nawa, Panginoon, ang bawat isa ay excited, Panginoon, na basahin ang iyong salita. Salamat sapagkat ito ay buhay, makapangyarihan, Panginoon. At sa oras na ito, narito po, Panginoon, ang iyong mga anak, sa kanilang mga tahatahanan, Panginoon, mga kaibigan, Panginoon, na nakikinig. Father God, thank you, Lord, for your promises. Sinabi mo, Panginoon, na ang iyong salita ay buhay. May gagawing himala sa aming mga buhay. And you are still on the throne, fulfilling, Panginoon, kung ano yung ipinangako mo. You are not, hindi ka Diyos na sinungaling kung ano yung sinabi mo, totoo. Kaya kiniklaim ko ngayon sa oras na ito, Lord, na ang iyong biyaya, ang katuparan ng iyong mga pangako, igawad mo po sa iyong mga anak according to their needs. Kung kailangan nila ngayon, Panginoon, ng kagalingan, in the name of Jesus, Lord, we claim, we acknowledge that you are our great physician. Idampi mo po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay sa mga mahal sa buhay namin, mga kapatid namin, mga kababayan namin na may mga sakit. Yung mga
nagigrieve ngayon, Panginoon, nalulungkot dahil sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Lord, palakasin mo sila, Panginoon. Aliwin mo, Panginoon. Yung mga nangangailangan ng material, Lord, according to your word, if we will seek first your kingdom and righteousness, O Lord, ipagkakalob mo ang aming mga pangangailangan. Lord, sa bawat suliranin na mayroon ang aming mga kapatiran ngayon, mga kaibigan, O Lord, i-claim nila ang iyong salita at sa pamamagitan ng iyong biyaya ay kanilang makakamit. Father God, today, in the coming days, the coming month, the coming years, dalangin namin ang patuloy na presensya, gabay at protection mo sa bawat isa sa amin. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace this day and forevermore. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Patuloy po tayo na magtiwala sa ating Diyos na buhay.